Now, nais ko po ulitin, mga kapatid, ang verse 14 of our study this afternoon. Ang simula ng away ay katulad ng butas sa isang dike. Kailangan tapalan bago lumaki. Or as the NIV renders it, starting a quarrel is like breaching a dam. So drop the matter before a dispute breaks out. Alam niyo po mga kapatid, hindi ho natin maikakaila that in the Christian church, dumarating po yung mga tinatawag na disputes, dissensions, disagreements, alitan, pagtatalo, and the like. And according to the book of Proverbs, bakit po ito nangyayari? Well, ayon po sa mga talata na binasa po natin kanina, the very root kung bakit po nagkakaroon po ng mga pagtatalo, dissensions, and quarreling is sin. Halimbawa, in verse 19, ang taong gusto ng kasalanan ay gusto rin ng kaguluhan. At ang taong mayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Or in English, whoever loves to quarrel loves sin. Whoever builds a high gate, ng ibig sabihin, masyadong mayabang, invites destruction. Sa mga nakarinig ng English term na inclusio, yan ang mapapasin po natin from verses 14 to 19. It begins off in verse 14 sa salitang quarrel, starting a quarrel. At tinapos po ng may akda ng chapter 17, yung inclusio and theme of quarrel in verse 19. Whoever loves a quarrel loves sin. Ngayon kung pag-uusapan po natin ang salitang pagtatalo or disagreement, what does that word mean by definition? According to its English definition, ang ibig sabihin po ng salitang disagreement o mga bagay na hindi pinagkakasunduan is a state of conflict, dispute, or difference in opinions, ideas, or facts between people. It refers to a failure or inability to come to an agreement. And yan ang pag-aaralan po natin nitong hapon. Ano po ba ang karunungan po ng Diyos pagdating po sa pagtatalo? Ang lahat po ba ng pagtatalo, disagreements, ay nararapat? Ang lahat po ba ng pagtatalo is worth dividing the church over? Ang lahat po ba ng disagreements, pagtatalo, ay isang rason na dapat umalis sa church? Hamakin ang mga kapatiran? O hindi po pansinin yung mga problema that is in the church? Is it worth the disagreement? Lord willing, yan ang ating pag-aaralan. Pero nais ko muna po ipaliwanag ang verse 14 kasi sabi nga ho dito, ang simula ng away ay katulad ng butas sa isang dike, kailangan tapalan bago lumaki. Or in other words, sa ibang salin, ang simula ng pagdedebate, ang simula ng pagtatalo ay katulad ng butas na makikita sa pagbubuga ng tubig na kailangan tapalan bago lumala. Nang ibig sabihin, like a dam, it is secure, it provides protection from the water of getting out. Pero kapag yung dam ay nagkaroon ng butas, makikita ho natin, water starts to spill through. And over time, habang bumibigat yung puwersa ng tubig of the direction towards the dam, nanghihina at nanghihina yung dike. And over time, kapag pahina ng pahina yung dike, ang sabi po dito, it breaches and causes a great destruction. Ganoon din ang pagtatalo. Kapag ang pagtatalo po sa loob ng iglesia ay namuo, namaga, hindi inayos, hindi pinag-isipan, hindi pinag-aralan ng maigi, ito po ay pwede gumawa ng isang kapahamakan, pagkakahati-hati sa loob ng iglesia. So ngayon, pag-aaralan po natin mga kapatid, yung mga ilang halimbawa na makikita ho natin sa Biblia tungkol sa pagtatalo. Kasi
Hindi lang po ang Proverbs 17 ang nagtuturo po tungkol sa pagtatalo. Maging sa New Testament, kitang-kita po natin 3 good examples ng mga taong nagtatalo. Unang-una, kung babasahin po natin ang Philippians chapter 4, basahin po natin ang Pilipos kapitulo 4. Philippians chapter 4, and let us read verses 1 and following. Excuse me. Filipos 4, verses 1 and following. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo sa Panginoon. Mahal na mahal ko kayo, at nasasabik akong makita kayo. Kayo ang kagalakan at gantimpala ko sa paglilingkod. Nakikiusap ako kina Euodia at Syntyche na magkasundo na sila bilang magkapatid sa Panginoon. At nakikiusap din ako sa iyo, tapat kong kasama sa pangangaral, na tulungan mo ang mga babaeng ito sapagkat katulong ko sila sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kasama ni Clement at ng iba kong pang kamanggagawa, na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. I plead with Euodia and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Yes, and I ask you, my true companion, help these women, since they have contended at my side in the cause of the gospel. Posible po ba na magkaroon po ng mga pagtatalo and disagreements in the church? Absolutely. The church at Philippi is a perfect example of that. Ang mga babaeng ito, mga kapatid, hindi ho natin alam kung ano po yung kanilang specific na katungkulan in the church. That is a great debate amongst godly people. There are those who say, mga pastora po daw ito. May mga iba naman na nagsasabi, they were deaconesses. May mga iba nagsasabi, these were women in the local church who helped in evangelism. Whatever the case might be, sabi po ni Pablo that there are 2 informations about these women. Unang-una, mga kamanggagawa po niya ang mga ito. Fellow workers of the gospel. And number 2, ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Their names are listed in the Lamb's Book of Life. Now, why is that important? Dahil these are women na may pagtatalo, hindi nang papagkasunduan na issue, and yet we see kung gaano kahalaga kay Pablo na hindi po sila mauwi sa pagtatalo. Dahil may naapektuhan the gospel and the church. So here we see there are disagreements within the church in Philippi amongst godly women na naapektuhan ang simbahan, naapektuhan din ang pagpapalaganap ng magandang balita. Number 2, Acts chapter 15, kung ating po babasahin. Gawa kapitulo 15. Let's see another example ng pagtatalo. Acts chapter 15, and let us read verses 36 and following. Acts 15, verses 36 and following. Gawa kapitulo 15, 36, pababa. Sabi po ng Biblia, makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, bumalik tayo sa lahat ng bayan na pinangaralan natin ang salita ng Panginoon at dalawin natin ang ating mga kapatid para malaman natin ang kalagayan nila. Sumang-ayon si Bernabe pero gusto niyang isama si Juan na tinatawag ding Marcos. So that's the author of the Gospel of Mark. Verse 38. Pero ayaw pumayag ni Pablo. Dahil noong una nakasama nila si Marcos pero iniwan sila nito noong nasa Pamphylia sila. Matindi ang kanilang pagtatalo. Kaya naghiwalay sila, isinabi ni Bernabe si Marcos at pumunta sila sa Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas. Bago sila umalis, ipinalangin sila ng mga kapatid na tulungan sila ng Panginoon sa kanilang paglalakbay. Pumunta sina Pablo sa Syria at sa Cilicia at pinatatag nila ang mga iglesia roon or Cilicia. Now in English of verse 39, they had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus,
But Paul chose Silas and left, commended by the believers to the grace of the Lord. Here is another example of two godly men. Paul, who is a scholar, ginamit na malakasan po ng Diyos for the Gentile people, and Bernabe, ng pangalan is Barnabas, which means literally a servant of encouragement. Ang anak na nagpapalakas, that's what Barnabas means, according to his name and definition. A man of encouragement. And we see, the Bible says, nagkaroon po sila ng pagtatalo. Now sa ating salin here in the ASND, tama po talaga ang pagsasalin po nito na pagtatalo ang nakalagay. Pero kung hihimayin po natin maigi yung pinaka-root na meaning ng salitang pagtatalo, we can translate it this way. Naging mainit ang kanilang pagdedebate at pagtatalo. That word na ginamit po dito mula sa original comes from the Greek word paruxasmos. Paruxasmos. Nang ibig sabihin, kapag ginamit po ito sa lumang tipan na Greek version known as the Septuagint, tumutukoy po ito sa galit at puot ng Diyos. So it's not your regular disagreement na, you know what, I disagree. Okay, I disagree din. Not like that. Mainit na pagtatalo. That's why the NIV renders it a sharp disagreement. So severe, so passionate, so zealous. Now, bakit po sila nagtalo? Dahil kay kapatid na Marcos. When you read Acts chapter 12, Acts chapter 13, 14, leading up to chapter 15, kitang-kita ho natin, si Marcos ay umuwi sa Jerusalem. Bakit po siya umuwi nung sila po ay humahayo? We do not know. Some suggest siya po ay na-homesick. May mga iba naman na sinasabi, tinamad daw si Marcos. May mga iba naman na sinasabi, hindi naging tapat si Marcos. Whatever the case might be, ang sabi po dito, nagtalo ang dalawa. Maaari si Bernabe, iniisip niya, dahil ang Diyos ay mahabagin at ang Diyos ay maawain, ibalik natin siya. Don't allow one person's mistake to disqualify them from evangelism. Maaari, yun ang pananaw ni Barnabas because he is a son of encouragement. Pero kay Pablo, bakit natin isasama? Maaari ang tumatakbo sa kanyang isip, ipinakita na nga niya na hindi siya mapagkakatiwalaan. Isasama mo pa. What if he does it again? And dahil po dito, nagtalo ang dalawa. Na mapapaisip ka, Barnabas, bigatin na lingkod ng Diyos yan. Si Pablo, bigatin din. Pero bakit pinintulutan ng Diyos na sila ay magtalo? And we must understand, everything that God decrees to happen on this side of life, and as well in the next, is always for the good. Ano ho ang nangyari? Well, let's put it this way. Kung si Barnabas at si Pablo ay hindi nagtalo, it will only be one location na kanilang pupuntahan and limitado ang kanilang pangangaral. Pero tignan niyo ho ang nangyari. Saan pumunta po si Barnabas nung sila'y naghiwalay? He went to Cyprus. Saan pumunta si Pablo? Cilicia. Nang ibig sabihin, lalong dumagana pa ang ebanghelyo. Because instead of one area, they went to two. So all things work for the good in the plan of God. Pero hindi ho natin maiwasan na makita na may pagtatalo din na nangyari between two godly, passionate men. Lastly, the third example we see is found in 1 Corinthians chapter 1. Unang Korinto, kapitulo 1, 1 Corinthians chapter 1. And let us read, mga kapatid, verses 10 and following. Unang Korinto, kapitulo 1, talatang Gs hanggang 13. Tignan niyo po ang nakalagay. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na magkaisa kayong lahat, na walang hidwa ang mamagitan sa inyo. Magkaisa kayo sa isip at layunin. Verse 11.
Sinasabi ko ito dahil may nagbalita sa akin mula sa tahanan ni Chloe na may mga nag-aalitan sa inyo. Ito ang ibig ko sabihin. Ang iba daw sa inyo ay nagsasabi, kay Pablo ako. Ang iba naman ay kay Apollos ako. May iba rin nagsasabi, kay Pedro ako. At ang iba naman, kay Kristo ako. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismohan ba kayo sa pangalan ni Pablo? So here's another issue. It's not an issue of kung sino ang dapat isama sa ministeryo. It's not an issue about two women. It's an issue of who is the best preacher. Basta ako, kay Pablo ako. Mahusay yan eh. Hindi, kay Pedro ako dahil nakasama niya ang Panginoon Jesucristo sa laman. At mas nakakatanda siya sa mga 12 alagad. No, kay Apollos ako dahil he's eloquent. Kapag nangangaral siya talagang may natututunan kami. Marunong siya gumamit ng kasulatan. At may mga iba naman na akala nila, napaka-humble nila. Bahala kayo dyan, basta ako, kay Kristo ako. But what is Paul saying here? Natuwa ba si Pablo? No, he says, si Pablo ba ang naipako? Why are we dividing over these things? Sino ba yung mga ito? Who is Paul? Who is Peter? Who is Apollos? They're all workers in the kingdom of God for the sake of the church. And you're dividing over these things? Brethren, wag sana ganun. You know, nung binabasa ko ito yung estilo ni Pablo eh. Hindi lang siya agad bang re-rebuke in the Corinthian letters, kundi he will encourage and affirm kung ano po yung kalakasan meron ang isang iglesia, and then ibubulgar po niya ang kanilang kahinaan. Halimbawa, if you read verses 4 and following, tignan niyo po kung paano manalita si Pablo. Verses 4, lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamagitan ng iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat ang iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus ay pinalago kayo ng Diyos sa lahat ng bagay, sa pananalita at kaalaman. Dahil dito napatunayan sa inyo na ang mga itinuro namin tungkol kay Kristo ay totoo. Kaya hindi kayo kinukulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So what encouragement does Paul give bago po niya i-rebuke ang church? Hindi po niya sinabi agad, kayo mga mangmang, masasakit sa ulo, mga pabigat sa church. No. He treats them first as brethren because they are brethren, and he says, you are in Christ, you lack no spiritual gift, you have all the knowledge with regards to spiritual gift, the Word, and Scripture. Kaya lang mga kapatid, may nabalitaan ako sa inyo na hindi tama. Hindi ganyan ang bunga ng isang Kristiyano kung siya'y lumalakad sa pag-ibig. Yan ang karunungan na mapapansin po natin na tinataglay ni Pablo. Hindi siya agad na bira ng bira. He's asking the Lord for wisdom. How do I interact with these people who are troublesome? So here is an example. Kung hindi si Pablo and Barnabas na nagtatalo, if it's not Judea and Syntyche na nagtatalo, it's the Corinthians as a whole. Maging sa lumang tipan may mga pagtatalo. Miriam and si Moises. Korah and si Moises. Halos lahat tumutukoy kay Moises. Ang daming kumakalaban sa kanya. Kasi lingkod ng Diyos siya eh. And here we see, it is no different. Ang bawat lingkod ng Diyos, and that is a reference to you all who are in Christ. If you are Christ's slave, gagawa at gagawa si Satanas ng paraan upang magtalo tayo dito in the church. Magkawatak-watak, magtalo-talo, magkaroon po ng mga hidwaan, walang pagkakaisa, because that is what Satan desires to happen in the church. So ngayon, the next question is this. Ano po ba yung maituturing po natin invalid
na disagreements and valid disagreements. Kung walang pagtatalo, well, truth doesn't matter anymore. Kung walang pagtatalo, then there's no discipline or correction. Pero, ang lahat po ba ng uri ng pagtatalo ay maituturing po natin na honorable, godly? And the obvious answer is no. So ngayon, pag-aaralan po natin, Lord willing, what are disagreements that should not be disagreed upon, and what are disagreements na may tuturing po natin essential. Ngayon, pagdating po sa pag-aaral ng mga bagay tungkol sa essential at non-essentials, madalas po natin naririnig, we should always agree on the essentials and have charity and liberty on the non-essentials. Nais ko muna ipaliwanag yung ibig sabihin po nun. If what we mean by essentials is, kailangan magkaisa po ang Christian church sa mga bagay that involve the core doctrines of the gospel, then yes. So what involves the core doctrines of the gospel? The person of Christ, the work of Christ, the Trinity, the doctrine of justification by faith. All these things na bahagi sa tinatawag na mensahe ng Ebanghelyo, we must be in an agreement. Dahil kung hindi, not only hindi ka pwede maging bahagi ng simbahan, not only mga kapatid, hindi kita maituturing bilang kapatid sa pananampalataya, but this involves your salvation. Sabihin na ho natin, basta ako'y Kristiyano, ako'y naniniwala kay Kristo, pero ang tanong, which Christ? The Christ of the Mormons? The Christ na may iisang nature lamang? He's just fully man, pero hindi siya Diyos? Aba, ibang Kristo ang pinaglilingkuran mo. Wala tayong pagkakaisa. Those are essentials. Now, when we talk about the non-essentials, yung mga bagay na walang kinalaman sa kaligtasan pero are important for Christian growth. Kagaya po nito, may mga naniniwala po dito na ang mga kaloob ng Espiritu ay nagpapatuloy pa rin. May mga iba dito na hindi naniniwala na nagpapatuloy pa rin ang mga kaloob ng Espiritu. These are important issues, but they are not worth dividing over because they're non-essentials. At kapag sinabi non-essential, hindi nangangahulugan na hindi siya konektado sa kaligtasan, hindi na po siya importante. No. When we say non-essentials, these are important truths that are not required for you to get right with God. Ano pa ang non-essentials? Kailangan po ba ng instrumento in the church kapag umaawit o walang instrumento? Meron nga po kami na balitaan, isang simbahan, and I don't say this in a joking way, it really happened. Nagkawatak-watak dahil lang nagtalo kung saan ilalagay ang bookshelf in the church. Non-essentials. Dito ho natin matututunan mga kapatid, we need wisdom. Kailangan magkaroon tayo ng talino mula sa Diyos kung ano yung dapat pagtalunan at yung mga bagay na hindi dapat pagtalunan. Kailangan ng wisdom. And we're going to see in the Bible some examples of invalid disagreements. Number 1, preference of leaders. Preference of leaders. Basahin po natin ang unang Korinto Kapitulo 3. 1 Corinthians chapter 3. And let us read verses 3 and following. Unang Korinto 3, talatang 3 hanggang 6. Tignan po natin. Dahil makamundo pa rin kayo, nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away. Hindi ba't patunay ito na makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman? Kapag sinasabi ninyong, kay Pablo ako, kay Apollos ako, hindi ba't para kayo mga taong makamundo na nagkakampi-kampihan? Bakit sino ba si Apollos? At sino nga ba naman akong si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na ginamit niya upang sumampalataya kayo. At ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawaing ibinigay sa amin ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo.
tapos ang usapan. Dumarating po yan sa iglesia. Tanda-tanda ko ho, bilang patotoo, noon ako po ay isang bagong lingkod ng Diyos sa opisina ng pagpapastor. Si Papa ho ang tumatayo pa ho noon. Sungki-sungki ang aking pananalita. Barok ang aking Tagalog. I'm still learning now. Pero minsan kapag pinapa-exhort po ako ni Papa, tinatanong ng mga kapatiran, Brother Josh, kailan po mangangaral si Pastor Louie? Ang ibig sabihin nun, umalis ka na dyan, hayaan mo na yung veterano mangaral. Because they have preference. Hindi po masama ang magkaroon ng preference. Meron po tayong mga lingkod ng Diyos na ginagamit ng Panginoon na nagpapalakas sa ating spiritual. And we should be thankful to God. May mga iba dito, maaari dumalakas kay Billy Graham. Purihin ang Panginoon. May mga iba dito na dumalakas kay Jimmy Swaggart. Purihin ang Panginoon. May mga iba dito na lumalakas kay Voddie Baucham, Paul Washer, John MacArthur, R.C. Sproul. Dead or alive, ginagamit sila ng Panginoon. Pero once it becomes an issue na, hindi, kay Billy Graham ka lang makinig. Siya lang ang mahusay. Sa kanya lamang nangungusap ang Diyos. Wala kang matututunan sa mga walang kwentang mga ngaral na yan. Ito lamang dapat mo pakinggan. Then, naghahasik ka na ng kaguluhan sa simbahan. Then, nagtatanim ka na ng masamang pag-iisip sa mga kapatiran. Why? Because you're using preferences for an unnecessary disagreement in the church. Pero hindi lang po natapos dyan. Dinagdag pa ni Pablo. Ibaba po natin ang basa. In verses 21 to 23, same chapter, verses 21 to 23, look what it says. Kaya huwag ninyong ipagmalaki ang sinuman, sapagkat lahat ay ibinigay ng Diyos sa inyo para sa ikabubuti ninyo. Ako, si Apollos at si Pedro, kaming lahat ay inyo. Maging ang mundo, ang buhay at kamatayan, ang kasalukuyan at hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo. At kayo naman ay kay Kristo. At si Kristo naman ay sa Diyos. So ano po naging kahinaan ng church in Corinth? Instead of boasting in the essentials, nagme-major po sila on the non-essentials. Alam niyo po, if there's a place na kailangan maging scholar tayo, quote-unquote scholarship, if there's a place that we really need to major on, hindi yung mga bagay na minor, but major. Loving one another in Christ is a major. Forgiving one another, understanding one another, building up one another is a major. Pero kung wala ho tayo inatupag kundi punahin ang mga minor, hindi ho tayo makakatulong sa simbahan. At yan ang naging problema ni Pablo sa mga Corinthians. At ano po naging sakit po nila? Let's go to chapter 4, verse 6. Chapter 4, verse 6. Tignan nyo ha. Mga kapatid, ginamit kong halimbawa ang aking sarili at si Apollos upang matutunan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihang, huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya huwag ninyong ipagmalaki ang isa at sabihing mas mabuti siya kesa sa iba. Brother Josh, is this applicable to every preacher? Depende. Kung sasabihin natin, well, hindi ako lumalakas kay John MacArthur, mas lumalakas ako kay Kenneth Copeland. Malabo yun, kapatid. Napakalabo nun. Wala kang discernment pag ganun. Basta ako, lumalakas ako kay R.C. Sproul. Yung iba naman, ako din, lumalakas ako kay Joyce Meyer, Joel Osteen. Kapatid, kulang ka sa discernment. Malabo yan. When we say we have preference of teachers and preachers, what we're saying is, yung mga kaloob na ibinigay sa mga lingkod ng Diyos who present and live out the gospel. So hindi lahat ng mga ngaral na mapapakinggan, mapapanood po natin ay maituturing lingkod ng Diyos. We need discernment. Number 2, what are some invalid reasons for disagreement? Preferences over food and days. Mga preferences tungkol sa pagkain at sa mga araw. Basahin nga po natin dito in Romans chapter 14,
Roma Kapitulo 14. Romans chapter 14, beginning at verses 1 and following. Roma Kapitulo 14, talatang 1 hanggang pababa. The Bible says in Romans 14, verses 1 to 11, tanggapin ninyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. Halimbawa, may kapatid na naniniwala na lahat ng pagkain ay maaring kainin. Mayroon namang mahina ang pananampalataya at para sa kanya, gulay lamang ang dapat kainin. Hindi dapat hamakin ng taong kumakain ng kahit ano ang tao na ang kinakain ay gulay lamang. At huwag hatulan ng tao na ang kinakain ay gulay lamang ang taong kumakain ng kahit ano. Sapagkat pareho silang tinanggap ng Diyos. At sa Diyos lang din sila mananagot. Kaya sino ka para humatol sa utusan ng iba? Ang amo lang niya ang makapagsasabi kung mabuti o masama ang ginagawa niya. At talagang magagawa niya ang tama dahil ang Panginoon ang tutulong sa kanya. So ngayon nagkaroon po ng issue in the Roman Church tungkol sa pagkain. Now what is the context behind this? Most likely, ang tinutukoy po dito na mahina sa pananampalataya or weak in the faith is a reference sa mga Hudyo. Dahil para sa kanila, even though they are saved in Christ, may mga bagay concerning about Christian liberty na hindi pa malinaw sa kanila. Halimbawa, if you are a Jew who understands the Mosaic Law, sigurado kapag dating sa mga pagkain ni may halong dugo, bawal yan. Katumbas ng interpretation of sa mga Pilipino, dinuguan. May mga kapatiran dito malamang na mahina ang kanilang konsensya pagdating sa dinuguan. Meron naman iba na talagang malakas ang kanilang konsensya, kaya sige lang na sige. Pero sabi ng Biblia, huwag hahamakin itong mahina ang malakas at huwag pipiliin ng malakas o pipilitin ng malakas ang mahina. Because that is a disagreement that is non-essential. So tungkol yun sa pagkain. Verse 5, kung hindi naman tungkol sa pagkain, tungkol po sa ano? Verse 5, may mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang mga araw. May tao naman pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Ang bawat tao ang bahala magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na iyan. Ang taong may pinapahalagang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. At ang tao naman kumakain na kahit anong pagkain ay gumagawa rin nito para sa Panginoon. Dahil pinapasalamatan niya ang Diyos para sa kanyang pagkain. Ang hindi naman kumakain ng ibang klase ng pagkain ay gumagawa nito para sa Panginoon. At nagpapasalamat din siya sa Diyos. Now, ano po yung araw na tinutukoy po dito? What are these days that they are debating on? If in fact this is the right interpretation, in light of its context, kung ang mga Hudyo at ang mga Hentil ay nagtatalo-talo dahil po sa kosher and non-kosher, then malamang yung araw na tinutukoy po dito in light of the Jewish mindset is the Sabbath. Sa mga Hudyo, ano po yung araw na mahalaga sa kanila? Saturday. We must fulfill the Sabbath for the sake of Christ. But because may tinatawag Lord's Day, or may mga devotions na ginagawa po ng mga Hentil on Tuesdays or perhaps Thursdays, at ginagamit po nila yung Saturdays perhaps for their own personal study, nagtatalo-talo sila. Maaari naririnig po ng mga Hentil, only Saturdays is for God. And maaari ang naririnig po ng mga Hudyo, all days are to be dedicated to Christ. So ngayon nagtatalo ang dalawa for something that they're dedicating to the Lord. Ang ginagawa po ng mga Sabbatarians, hinuhusgahan po nila yung mga hindi Sabbatarians. Ang ginagawa naman po ng mga hindi Sabbatarians, hinuhusgahan po nila ang mga Sabbatarians. So ngayon nagkakaroon ng issue sa church on what day they want to devote themselves to God. Hindi pinagdedebatehan po dito yung Lord's Day. Ang pinagdedebatehan po dito is, should Christians live out the Sabbatarian laws that were given to the Jews in light of Exodus 20 and Deuteronomy 5? So you see, yung mga bagay na
binibigay po nila sa Panginoon, pinapasalamatan po nila sa Diyos, pinagtatalunan, unnecessary disagreements. Can you imagine? Marami ho sa inyo na alam ko, you do Bible studies every Thursday. I know the Montenegros do one, the Ampils do one. Can you imagine Brother Josh going up to them? Brother June, Brother Joel, kailangan every Wednesday ang Bible study natin lahat. Hindi pwede Thursday, Wednesday. Brother Josh, ito lang yung free time na. Hindi! Ito yung napakinggan ko sa isang mga ngaral. Ito ang dapat natin sundin. Ang tawag sa akin, hangal. Bakit ko wawasakin ang ginagawa ng mga ito para sa Panginoon dahil hindi komportable sa aking pananaw? Kamangmangan ang tawag doon. Bakit ko kayo huhusgan? Unnecessary disagreements. Lastly, what is an unnecessary disagreement? The practice of assumption. The practice of assumption. Kapag sinabi yung salitang assumption, meron po tayong inaakala na walang pruweba. Meron tayong iniisip na hindi suportado ng ebidensya. Isip lang ng isip, akala lang akala na walang katibayan. That can lead to unnecessary disagreements. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Gospel of John. Gospel of John, chapter 7. John chapter 7, beginning at verse 24. Juan kapitulo 7, talatang 24. John chapter 7, verse 24. Tignan niyo ho ang sinasabi dito. Huwag kayong humusga ayon lang sa nakikita ninyo, kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Stop judging by mere appearances, but instead judge correctly. Well, what's the context? Ang gawain ng mga Pariseo is they're always criticizing, always judging people from external appearances. Very superficial ho sila. Marumi ang kamay mo? Naku, ang dumi ng pagkatao mo, hindi ka nararapat na kumain, na hindi ka muna naghuhugas ng kamay. Yan ang mapapasin po natin sa mga Pariseo sa panahon po ni Kristo. Everything Jesus did or everything that His apostles did, lagi po sila puna ng puna. Napansin namin sa araw ng pamamahinga, kumakain ng mga disipulo mo. Napansin namin hindi naghuhugas ang iyong mga alagad bago kumain. Walang ginawa kundi mampuna. Pero kapag tinutok naman ang salamin ng salita ng Diyos sa kanila, baksak at mas malala pa ho sila. Yan ang gawain ng mga Pariseo. And here we see Jesus is saying, if we can paraphrase it in an accurate way, don't assume. Demonstrate it through evidence. Tayo po ba mga kapatid, minsan nag-a-assume tayo sa ating mga kapatiran? Naku, wala si sister ngayon. Nag-backslide. Naku, hindi nag-text back si kapatid. May galit na naman sa akin. Yung pala, nalobat lang. Kaya naman hindi umattend yung isa, nagkasakit, nadisgrasya. Assumptions can lead to conflict that's unnecessary. Do we have that weakness, mga kapatid, to assume? Hindi ka lang kinamayan ng kapatid, ang sama talaga ng ugali nito. Yung pala, hindi niya maitaas ang kanyang kamay kasi injured. Dinaanan ka ng isang kapatiran. Nakaganon yung kamay mo, nagtampo ka, yung pala, hindi ka lang nakita. Or maaari, may mga kapatiran po tayo dito na hindi nakakadalo every Lord's Day. Nag-assume na agad tayo, nanlalamig. Naghari na si Satanas sa kanilang puso. Yung pala, may mga pangangailangan po sila na necessary to provide for their families. Yung pala, yung mga ibang healthcare workers po natin dito, yun talaga ang rotation nila. Dahil po sa maling pag-aakala na hindi man lang inalam na mabuti, nagkaroon ng conflict in the church that was unnecessary.
Kaya tignan mo yung ginawa dito ng isang namamahalang pare in those days, and teacher rather than priest, but teacher. Kung ibababa po natin ang basa dito, in verses 50 to 51 of John 7, kung ibababa po natin ang basa in John 7, verses 50 to 51, tignan niyo po sinabi ni Nicodemus. Isa sa mga pariseyong naroon ay si Nicodemus, na minsan dumalaw kay Jesus. Sinabi niya sa mga kasamahan niya, hindi ba't labag sa kautusan natin na hatulan ang isang tao hanggat hindi siya nalilitis at inaalam kung anong ginawa niya? Makatarungan ang katwiran ni Nicodemus. Bakit mo nga naman hahatulan ng isang tao, pag-iisipan mo na masama ang isang tao na hindi mo pa inaalam kung tama nga ang ating iniisip? Nangyayari yan in the church. Dahil po sa maling pag-iisip, dahil po sa pag-aakala, nagkakaroon ng conflict that's unnecessary. Pero may iwasan natin yun, mga kapatid. Kung tayo po ay hihingi ng karunungan at biyaya sa Diyos. Huwag tayong mag-assume. Alamin. Dalawang A lang yan eh. Assume o alamin. Alin doon sa dalawa? We need to figure it out first kung ano talaga nangyayari. Kaya nga sabi po ng Biblia sa kautusan, maging sa salita ni Kristo, let every word be established by 2 or 3 witnesses. Hindi sinabi, let every word be imagined by 2 or 3 thoughts. But let it be established by evidence. Napakahirap po na, hindi ako sumasangay sa iyo, brother. Hindi ako sangay sa iyo, sister. Dahil may napakinggan ako. Okay? Demonstrate through the Word of God that it's wrong. Basta hindi, may napakinggan lang ako. Ano yun? That's unnecessary. Walang makikinig sa atin. Can you imagine? Tutol tayo na tutol. Mali yan, hindi tama yan, hindi kalooban ng Diyos yan. Pero wala kang maipresenta na teksto sa Biblia to support your case. Anong tawag ho doon? Nakakahiya. Matter of fact, ito yung sinasabi sa Kawikaan 18. Proverbs chapter 18. Basahin po natin. Kawikaan 18, talatang 13. Proverbs chapter 18, verse 13. Bakit mo nasasabi yung Brother Josh? Dahil nangyari sa akin yun, mga kapatid. Proverbs 18, verse 13. Tignan niyo po ang nakalagay. Hangal at kahiya-hiya ang taong sumasagot sa usapan ng hindi mo na nakikinig. To answer before listening, that is folly and shame. Alam niyo po ang natutunan ko po sa salita ng Diyos, mga kapatid. May mga iba't ibang mga theological na posisyon pagdating sa doktrina na maituturing po natin non-essential. Halimbawa, may mga kapatid po tayo sa ibang churches na naniniwala that ang babae at ang pastor ay pwede ibigay yung mga opisina na yan sa mga kababaihan. It would be stupid of me to say, mali kayo, hindi ko kayo pakikinggan, hindi ko aalamin kung bakit kayo nagkaroon ng ganyang konklusyon. Basta, I will set you aside. Kamangmangan pala yun. Because that's arrogance. That's like saying, you're always right. Alamin mo kung bakit yun ang posisyon nila. In that way, you can better have a conversation with them on why you think you're right and why they're wrong. Hindi yun, hindi kita kapatid. Kamangmangan pala yun. It's also foolish to say, basta ako millennial, hindi ako naniniwala sa inyong mga post-millennialist. Tapos kapag tinanong ka, do you know what they believe in? I don't need to know that. Ano yun? Sabi ng Biblia, hangal at kahiya-hiya ang taong sumasagot sa usapan ng hindi muna nakikinig. Hindi niya inaalam. Ikaw kapatid, ano paniniwala? Well, sa akin pagkakaintindi, parang ang dating sa akin ang kaligtasan ay nawawala. Maling-mali si Brother Josh sa sabihin, umalis ka nga dito sa church na ito, wala kang kwentang kaluluwa. Hindi ka kapatid, hindi ka Kristiyano.
Pero ang biblical na pakikitungo is, kapatid, why did you come to that conclusion? Bakit ganyan ang methodology mo? I want to hear. Sige, let's have an open discussion. And ang kagandahan nito, kapag naliwanagan ho siya ng tamang pakikitungo and exegeting of the text, ginamit ka pa ng Panginoon bilang instrumento ng pagpapala. At hindi bilang instrumento ng katitisuran. Yan minsan ang sakit ng mga Reformed. Yan ang sakit natin bilang mga Calvinists. We always want to be right on every single detail at the expense of arrogance and apathy. Yan ang sakit natin. Yeah, totoong, biblical naman talaga ang predestination. Biblical naman talaga ang doctrine of justification. Biblical ang perseverance of the saints. Biblical unlimited atonement. Pero kung tayo ho ay magiging arugante, walang malasakit, walang pangunawa, walang pagtsatsaga, walang kwenta ang ating tinataglay na kaalaman kung hindi natin pinapamuhay. You must never separate truth from love. Nor should you separate love from truth. It must be combined, mga kapatid. Kaya mag-iingat tayo. Yung mga Reform na yan, mga Armenian na yan, we have to be careful. Because baka hinuhusga na natin mga ibang lingkod ng Diyos. That Jesus paid their sins for. Kapag nakikita ko si Billy Graham and R.C. Sproul, they have two different theological points. Pero tinanong ko si R.C. Sproul one time, sinabi, will you see Billy Graham in heaven? Sabi niya, no. Because he'll be so close to the throne of God that I won't be able to see him. Nang ibig sabihin, the man is so godly. He really loves Jesus. I am not on his level. That's Christian charity. Hindi yung, will you see Billy Graham? Hindi! Kasi marami siyang doktrinang mali. Yung mga doktrina na tinutukoy, non-essentials. Hinusgahan mo na yung lingkod ng Diyos. May naniniwala that there should be instruments in the church. Meron naniniwala walang instruments in the church. Hinusgahan mo na on that basis. They're not going to heaven because of that. Ano yun? Unnecessary disagreements. So ngayon that we understand kung ano po yung mga unnecessary disagreements, ano naman yung mga tinutukoy na valid disagreements? Ano po yung nararapat na pagtalunan sa isang maayos na paraan na kung tawagin the essentials na kailangang pagtalungan? Let's read Acts chapter 15. Acts chapter 15. And let us read verse 1. Acts chapter 15. Beginning at verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Acts 15. Sabi po dito, may mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioch at nagturo sa mga kapatid doon na silang mga hindi Hudyo ay hindi maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises. Verse 2, hindi ito sinangayunan ni na Pablo at Bernabe at naging mainit ang pagtatalo nila tungkol dito. Kaya nagkaisa ang mga mananampalataya roon na papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang iba pang mga mananampalataya sa Antioch para magpakita sa mga apostol at sa mga namumuno sa iglesia tungkol sa bagay na ito. Verse 2, this brought Paul and Barnabas into a sharp dispute and debate with them. You know what's interesting? Paul and Barnabas magka-teammate pagdating sa mga bagay of the gospel. Pero hindi sila naging teammate when it comes to ministry philosophy. Nang ibig sabihin, ano po ba yung nararapat na gawin pagdating sa pagtatalo? We must dispute the issues that pertain to the gospel. Nang ibig sabihin, ano po ba ang naisihatid ng mga Hudyo? Kailangan magpatuli upang maligtas. Kailangan pagtalunan yan.
Kailangan natin pag-usapan yan. Dahil essential na doktrina yan. You see? Kung may papasok po sa church na ito at ihahatid po yung balita, Jesus is not God, magtatalo tayo. That is a hill I'm willing to die on. Pero yung pagtatalo natin ay hindi suntukan, kundi malumanay, mahinahon na pagtatalo. Hindi po pwede, si Jesus ay Diyos, makinig ka. Hindi dapat ho ganun. Sira na patotoo mo, hindi mo na siya mahihikayat, naging katitusuran ka pa. Sabi ng Biblia, these men, Paul and Barnabas, had a great dispute dahil naapektuhan na ang Ebanghelyo. Kapag naririnig kasi natin yung salitang pagtatalo, the first thing perhaps that comes to mind is nagsisigawan, nagbabangayan, nagmumurahan. Hindi ho. When the word dispute or debate is used here, it's to be understood rightly in its context. Naging mainit po yung pagtatalo because it involved an understanding of the gospel. Kaya you'll notice something different. Sa aklat po ng Galatia, sinabi po ni Pablo to those people in the church, if any man, any angel preaches another gospel, sumpain siya ng Diyos. That's a gospel issue. Pero pagdating in the church of Ephesus, when Paul is writing to Timothy sa 1 Timoteo 2, when there were women there na nagdanais na maging pastora, ang sabi po ni Pablo, I do not permit a woman to teach or assert authority over men. Pero hindi niya sinabi, sumpain sila. Because Paul understood what was essential and not essential. Itong mga kababaihan po nito maaari, due to lack of knowledge, they were doing things that were out of order. That's not worthy of anathema. That's not worthy of sending them to hell. It's perhaps lack of knowledge. Can you imagine, tayo mga kapatid, with the amount of lack of knowledge that we have, you think we would go to heaven on that basis? Sigurado ako yung unang-una mahuhulog sa impyerno, kung yan ang basihan. But thank God for His mercy and patience sa atin. Tayo po ba may mercy and patience sa mga taong maaari kulang ang kaalaman? Kung ang Diyos nga matiisin, matyaga, tapos tayo hindi, ano yun? Hindi ugali ni Kristo yun. Ibang ugali na yun. So here we see that a valid reason sa pagtatalo is if it involves the gospel. Number 2, a valid way ng pagtatalo is to do it with kindness and gentleness. Kung magtatalo man, do it with kindness and gentleness. Basahin po natin ang 2 Timoteo, Kapitulo 2, 2 Timothy, chapter 2. And let us read here in verses 24 and following. 2 Timothy, chapter 2, verses 24 and following. 2 Timoteo, Kapitulo 2, talatang 24 hanggang 26. Tignan niyo ho. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo at mapagtimpi. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa gaytong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. You see? Ito yung prinsipyo Kung ang mga bulaang guro, kung ang mga huwad na guro ay kailangan mahinahon po ang ating pakikitungo sa kanila, how much more of the Church of Christ? You see? Now, meron po patotoo tungkol sa dalawang kapatiran ho natin, na balitaan ko. Meron po silang kinakausap, isang puti.
Nagsumbong ang isa, sabi niya, itong taong ito, hindi siya naniniwala na ang pagsusugal ay kasalanan. So ngayon, hinarap doon sa dalawa. Kinuusap nila. Sabi nung isa, yeah, I'm sorry, I really don't believe, I don't feel any conviction, I don't feel really any remorse, I don't feel anything that bugs me in my heart, that gambling is a sin. So pinaliwanag po ng dalawa. That is true. That wala tayong mababasa sa Biblia, thou shalt not gamble. Kaya lang, we have to look into our motives. Bakit mo ginagawa? Pangalawa, kaninong pera ba yan? Pangatlo, pag humarap ka ba sa araw ng paghuhukom, sasabihin ni Lord sa iyo, my good and faithful servant, salamat sa iyong pagsusugal. So napaisip yung isa. Oo nga, no? The next day, nag-message siya dun sa dalawa. Aside from the fact na naging malinaw sa kanya yung sinasabi ng Biblia, you know what the number one cause kung bakit po niya tinanggap yung payo? Because those guys did it with gentleness. They didn't scream at me. Hindi pumuputok yung ugat nila. Hindi sila namumula sa galit. They treated me as if I'm a brother in Christ. Totoo yung sinasabi dito. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng diablo. That's what we need to understand when there are people who are living in sin. You need to make it understandable to them. Not in arrogance, not in strife, not in a better than thee attitude or holier than thou attitude, kundi gentleness, but firmness in the truth. Kapatid, bakit ka ba nagkakaganyan? Bakit ka pa dumating sa ganyang klaseng konklusyon? Open your heart to me. Hindi yung huhusgahan na agad natin sila. Hindi ligtas yan dahil walang kondiksyon. No, it's because hindi pala palabasan ng Biblia. So ngayon, nabalitaan po ng dalawa, nagkaroon ng conviction na basahin ng Biblia. You see, nagagawa ng karunungan ng Diyos. Pero, sinasabi nga sa atin ni Santiago, the wrath of man does not work the righteousness of God. This is not just applicable to the church. It's applicable in all relationships. Mga mister na nandito. How do we speak to our wives kapag meron tayong mga disagreements? Mga misis na nandito, how do you speak to your misters kapag may pagtatalo? Kapag wala doon ang wisdom ng Diyos, sigurado, hindi kayo magtatabi. Sigurado, hindi kayo mag-uusap ng ilang araw. Sigurado, ano-ano na lang ang lalabas sa bibig ninyo dahil ito ay bunga ng galit. That is why, when it comes to disagreements, we need to be kind and gentle to one another. Kindness and gentleness is not a sign of weakness. It's a sign of strength that comes from Christ. Kasi may pagpipigil ka. Mapagtimpi ka. Kaya sabi ho dito, kailangan mahinahon sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanila. Lastly, how do we handle disagreements that are valid? Be biblical. Maging biblical ka. Nang ibig sabihin, gamitin mo ang Biblia. Hindi yung opinion ng tao, hindi yung nararamdaman natin, kung hindi yung nakikita natin, gamitin mo ang Biblia. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi po dito mga kapatid, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. And look at this, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay.
So Scripture is useful not only for doctrine, for teaching. It is also useful for rebuking or correcting. Nang ibig sabihin, what is a valid disagreement? Use the Bible. Gamitin mo ang Biblia sa tamang paggamit. Nang ibig sabihin, kapag may nakita ka, may narinig ka, hindi ka agad kakagat, inaalam mo, tama ba yung paggamit ng konteksto? Ano ba yung sinasabi ng lumang tipan sa issue na yan? Ano sinasabi ng bagong tipan sa issue na yan? Bago tayo magsalita o tumutol, inaalam mo maigi gamit ang Biblia. Kasi nga bumabalik doon kanina sa Kawikaan 18 Kahiya-hiya ang taong sumasagot na hindi muna pinakikinggan. That's why we need to be biblical. We need to read our Bibles. How do you know kung yung sinasabi ni Brother Joshua ay biblical o hindi? Because you're reading your Bibles. Pero kung sasangayunan niyo po ako dahil lang sinabi ko lang, mali yun mga kapatid. Kailangan i-test niyo rin ako. So wag po tayo maging mangmang sa ganung bagay. Kung hindi ka sang-ayon, anong rason? Kung may bagay na hindi klaro, pwede niyo po ba ipaliwanag? Kung may nasabi isang kapatiran na hindi naging maganda sa iyong pandinig, tanungin mo siya. Kausapin mo sila ng personal. Hindi yung sasabihin natin kay nanay, alam mo, hindi ako sangayon dito. Tapos kakausapin mo si tatay, hindi rin ako sangayon doon. Ang dami mo na kinausap, hindi mo kinausap yung taong that you don't agree with. Hindi biblical ang tawag doon. Kamangmangan ang tawag doon. Because sabi po sa Mateo 18, kung may kasalanan yung kapatid, kausapin mo ng sarilinan. Bago mo ihandog ang alay mo sa templo, makipagkasundo ka muna. Hindi sinabi, kausapin mo to, kausapin mo siya, kausapin mo rin nun. Sino-sino na kinausap natin, hindi natin kinausap yung tao that you don't agree with. That's unbiblical. Now, by doing these things, may iwasan po natin to debate and disagree on the non-essentials. What if magkaroon po tayo ng mga members of the church who believe in speaking in tongues? Hindi mo na sila mamahalin? Hindi ka na makikipag-ugnayan sa kanila? Mababa na ang tingin mo sa kanila? Hindi na sila kapatid sa pananampalataya? If that's the case, mga kapatid, we need to study the gospel again. The basis of your Christianity is not on your interpretation of spiritual gifts. The basis of your Christianity is not on how accurate your interpretation is of predestination. The basis of your Christianity is, did you accept Jesus Christ as your Lord and Savior? That through His death, burial, and resurrection, by repentance and faith, He is your God and King. Yun ang basihan. Or what if may mga tao dito na papasok sa church nang paniniwala po nila Jesus is coming back before the tribulation? Hindi mo na alagaan? Hindi ka na makikipag-ugnayan sa kanila? Sabi po ng isang mangangaral, nung tinanong siya, what if there are people in your church na hindi naman sila magulo, hindi naman sila naghahasik ng kaguluhan in the church, pero wala sila makita ibang church, nililid sila ng Panginoon sa inyo? They don't accept all the things that you're teaching kasi it's not clear to them. Hindi pa nila ma-reconcile. Will you disregard them in your church? Sabi po ng mga ngaral, if Jesus accepted them, who am I not to accept them? Tapos ang usapan. Kaninong church to? Kay Kristo. Sino po ang may-ari ng langit? Si Kristo. Tinanggap pa sila ni Jesus. Opo. Sino ka para hindi mo tanggapin yung mga yan? Nang ibig sabihin, may pamantayan ka na hindi pamantayan ni Jesus. May salita ka na hindi salita ni Jesus. May tehelohi ka na hindi tehelohiha ni Jesus.
Kaya ako po sinasabi ito mga kapatid kasi hindi natin alam kung ano pwede gawin ng Panginoon. What if He brings some people in this church na hindi naman naghahasik ng kaguluhan, that really love Christ but they can't reconcile everything? Hindi na sila ligtas. Matter of fact, yung mga ganong klaseng paniniwala, questionable po ang kanilang pagkakaintindi tungkol sa Ebanghelyo. Because kung babasihan lang po natin, kung ang magiging basihan po natin is, you have to be reformed on every single point, even the minors, for you to be saved. You are now carrying a different gospel. Ibang ebanghelyo na yun. This afternoon, mga kapatid, bakit po natin kailangan alamin yung mga bagay na ito? Is because kung ano yung pagtrato mo sa bawat isa, for the good or for the bad, ginawa mo rin kay Jesus. Hinusgahan mo yung kapatid mo na wala sa tama, wala sa ayos, hinusgahan mo si Kristo. Pinalakas mo ang iyong mga kapatid is because you honor Christ. Tinaboy mo ang mga ibang kapatiran dahil kulang sa kaalaman, tinaboy mo rin si Kristo. What are you disagreeing on? On the essentials or non-essentials? Kapag may narinig po tayo bagong bisita, sa church namin, marami kami matugtugan. Pastor, bakit sa church niyo wala po ganun? Ano yun? Paalisin mo na sa church? No. Paliwanag mo. Healthy conversation. Because ito yung sinasabi ng Biblia kapag kapayapaan ang ating ninanais. Basahin po natin ang Mateo 5 at dito na ho tayo magtatapos. Matthew chapter 5. Ano po ang tawag sa mga tao naghahanap ng kapayapaan at hindi kaguluhan? Matthew chapter 5, beginning at verse 9. Matthew chapter 5, verse 9. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan, dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Ano ho ang tinataguyod natin? Kaguluhan? Dibisyon? Alitan? Matatawag ka ba anak ng Diyos ayon sa tekstong ito? Ano yung tinataguyod natin? Kalakasan? Pagkakaisa? Anong tawag sa iyo? Anak ng Diyos. Hindi man ho tayo mga kapatid nagkakaisa sa bawat punto on the non-essentials. Pero it will not change and it should not change our love for one another. Hindi po ito pagkukusinti. It's being biblical. It's what it means to be reformed. And ultimately, it's what it means to be a Christian. Just because we have disagreements does not mean you're not saved. Just because we have disagreements does not mean itataboy ka na. Kaya tayo nilagay ng Panginoon in this church with differences is so that at the end of the day, kaya ho tayo nagsasama-sama, kaya tayo nagkakaisa is not because of every single point on the non-essentials, but because of love for Christ. What are you majoring in? The minors or the majors? Ano ho ang tinataguyod po natin nitong hapon? Yan ang kailangan. Pero magagawa ho natin magtaguyod ng kapayapaan if we seek the face of Christ. Lord, you did not die on the cross para mawasak ang iglesia. You did not die on the cross para lagi ako maghanap ng kung sino madedebate. Hindi ka namatay sa krus ng Kalbaryo para puna ako ng puna sa kahinaan ng bawat isa. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo dahil napakasama akong tao. Inintindi mo ako nung wala akong unawa. Minahal mo ako nung ako'y kaaway mo. Pinatawad mo ako nung araw-araw ako nagkakasala. Maging ngayon, sa aking mga pagkukulang sa inyo, minahal mo pa rin ako. Sino ako para hindi mahalin yung mga taong ito? And to that reason, the Bible says, love one another as I
have loved you, that the world may know that you are truly my disciples. As we pray,